Yo, what's up mga padreng? Welcome back to my channel. Itong click 125 ang issue ng motor ni boss. Natuyan ng coolant, tinamaan yung connecting rod, piston. So yan, nagpa-order tayo ng pyesa sa kanya sa Honda at nangagsidatingan na. Yan ang ituturo ko sa inyo kung paano natin a-assembling niya ng isa-isa. So dito dumating na yung kanya connecting rod, yung kanya mga o-ring, piston, block. So tinamaan yan. So ito, ikakabit na muna natin yung kanyang bearing. So ito yung kanyang bearing. Ayan yung kanyang part number. So ikakasa na muna natin to dito sa kanyang sigunyal. Mga padreng, pag tinamaan yung connecting rod, automatic yan, buo na yung bibilan natin. So ano to yan ang coolant, nagkatama dito. So kung mapapansin nyo yung kabila may bearing, yung kabila wala. So sasalpakan na muna natin ng bearing to. So kailangan na muna natin langisan to. Gagamit tayo ng panlangis. At ipasok na muna natin yung bearing. So ito ang gawin natin. Balik lang natin yung tornilyo. Tapos gagamit ako ng kahoy. Pwesto na muna natin. Yan. So may kahoy dito. Tatayo lang natin ganyan para madaling magpukpok. O kaya pwede rin naman dito sa ating hita. So syempre unang-una kailangan na muna nating langisan to. Itong part na to. Kailangan natin langisan para pag pinasok natin yung bearing madulas. Ito yung kanyang bearing. Pasok lang natin. So yung merong ito yung may mga letra na yan sa kabila wala. So siya yung nasa labas. Ganyan. Pasok lang natin. Pag nagpupukpuk po tayo dito mga boss, dito tayo pupukpuk sa loob. Huwag dito sa labas. So ayan. So ngayon mga padreng, ang gagawin natin, may tubo ako na susukat dito sa labi ng ating bearing. Mas mainam po kasi na pag pinapasok natin to, lapat siya. So ganyan. Sabay natin, pupukpukin. Kuha lang tayo ng martilyo. Pitik-pitik lang, alalay lang. So siguraduhin nyo nandito yung tornilyo. So ayan. Ang ina natin. Yan, ganyan lang. Malambot lang naman to mga padre pag pinapasok. So may siwang pa siya, kulang pa. Bugaan natin ng hangin. Linis. Oy. So yun. Kulang pa. Konti pa. Bugaan natin. Konting pitik pa. Yan. Dapat yan, smooth. Kabilaan.
konti pa. Buga natin uli ng hangin. Hanggang sa maglalapat siya rito. O, lalapat. So, konting pitik pa. So, yun. Medyo iba na yung tunog. Ibig sabihin, lumapat na. So, good na siya. Buga natin ang hangin. Okay. So yung mga boss, ito yung pinaka-crankcase niya sa kanan. So dito natin ipapasok yung ating sigunyal. So ito yung ating sigunyal. Kung mapapansin nyo, ito yung bearing. Tingnan nyo, pansinin natin. Papasok ko. Ayan. Ayan o, pumasok na siya. Pumasok na siya. Ibig sabihin, saktuhan yung bearing dito. Saktuhan siya. So, hindi na natin kailangan pang painitan. Samantala, dito sa part na to, medyo masikip yung bearing. So, mahirap ipasok. Gagamitan natin ng butane to para maipasok natin yung ating sigunyal. So, yung mga padre, ipapasok na natin dito yung sigunyal. Pasok na natin. So, linisin na muna natin. Ito nga pala, liniha ko to. Hindi ko siya kiniskis ng wire brush. Liniha ko lang kasi magkakaroon ng mga guwit-guwit yan. Kaya ginamitan ko lang ng liha. So, hanginan na muna natin itong part na to. So, pagka hangin yan, langisan natin dito. Langisan natin paikot. Papainitan natin yan. So, gagamit tayo ng butane. Pahanginan natin yan. So, may butane ako. Initan lang natin. Siguraduhin lang natin mga padreng na wala yung oil seal dun sa kabila. May oil seal po dyan sa butas. Kailangan tanggalin po natin yan. So mga 10 minutes po natin papainitan. So yung mga boss, ang dali niyang ipasok. So yun, naipasok na natin mga boss. So ganun lang yung pagpapasok. Hindi nyo na kailangan pang magpukpuk. Pasok agad. Dapat smooth po yan. Ayan. So yung quality mga boss. So, huwag nyo kalimutan yung kunya dito. So, pwede na natin ikabit yung cover. So, gagamit tayo ng beta gray dito. Wala siyang gasket. Didikitan natin ng gasket yan dito. Part na yan. So, kailangan na muna nating palamigin. Para lumamig, gagamit tayo ng hangin. So ito yung kanyang piston, bumili na rin si boss. So ilagay na muna natin yung, may mapapansin tayo dito, in. Ibig sabihin ng in, dito siya sa papunta sa ating throttle body.
So ngayon ang gawin natin, ipasok na muna natin yung isang circlip dito. Part na to. Pasok natin dito. Gamit lang tayo long nose. Pasok natin, tulak lang. So yun, nakapasok na. Shoot lang natin sa kanal. Ayan na, shoot lang natin sa kanal. Tapos syempre, kabit na rin natin yung piston ring. So dapat tama yung kabit ng piston ring. So inahin natin yung nasa baba. Ito yung kanyang expander. Ayan. Unahin natin tong expander. So dito ko lang tatapat yung gap ng expander. Ayan. Ayan. Tapos meron tayong oil ring. Ito yung ating oil ring. So bago natin ipasok, bumili si boss ng block, kunin na muna natin. So ito yung nabili ni boss na block. Sukatin na muna natin yung kanyang piston ring kung sukat natin. Kung tama yung binili ni boss. So yun, tama naman. Sukat naman. So iset na natin to sa piston, yung piston ring. So yung gap natin, so lapat na muna natin yung kanyang expander. So ayan, siguraduhin natin lapat yung expander. Yung gap na to, dito natin tatapat dito. Part na yan. Pasok na natin. Malambot lang naman yan mga boss. Pasok na natin. Dito lapag ko rito. Ayan. Shoot natin. Ayan. Okay, nakaisa na tayo. Ayan, nakaisa na tayo. So ito yung gap natin dito sa part na to. Pitin lang natin yung piston. Ilalagay natin yung second oil ring dito sa part na to. Same procedure. So kabit ko na muna. Abot dito yun. Pamatali tayo. Nakabukas na yun, Jay. So yun. Dito siya nakatapat. Ayan. So ulitin ko lang yung unang oil ring natin sa baba. Dito nakatapat. Pinihit ko lang. Yung pangalawa dito nakatapat. So balik natin. Ilagay natin yung second ring. So meron tayong dalawang upper compression ring. Isang upper, isang lower. So paano ba natin malalaman yun sa pangalawa? Salatin lang natin matalim. Ayan, etong matalim. Yung isa hindi matalim. Malambot, matigas yung isa. Etong matalim, ito yung pangalawa. So ito yung kakabit natin sa pangalawa sa ibabaw. Dito sa part na to may makikita tayong mga letter. Yan. May mga letter yan. Siya yung nasa ibabaw. So ganyan. So yun, nakabit na natin dito sa kanan. Tapos pihitin natin. Dito natin lalagay isang gap sa kanan. Ito yung ating upper compression ring. So may letter dito, letter T. Siya yung nasa itaas. Dito sa part na to. So yun, kompleto na.
pwede na natin ikabit yung piston pin, ikabit dun sa ating connecting rod. So yung mga padreng, bago natin ikabit yung crankcase right, kailangan na muna natin lagyan yan ng beta gray. So lagyan na muna natin yan. So nalagyan na natin ng beta gray. Pwede na natin ikabit yung ating crankcase. So itayo na muna natin yung makina para maikabit natin yung ating crankcase. So yung mga padreng, nakabit na natin yung crankcase. Kabit na natin yung mga tornilyo niya, yung mahaba sa labas. Tsaka dito, paikot, kabit na natin yan. Siguraduhin lang natin maigpit yung mga tornilyo, mga padreng, para dito makagas sa gitna. At sunod natin mga padreng, double check natin yung kanyang sigunyal. So dapat ayan o, malambot siya, smooth. So kabit na natin yung dito. Sunod na natin yung kanyang timing chain. Pasok na natin. Sunod na natin yung kanyang guide. Tsaka to may spring. Itong spring dito nakakabit. So na yan, nakapasok ng ganyan. Pasok na muna natin yung guide. Yung guide merong pinaka-pin. Pasok natin dito. Kabit natin yung kanyang pin. Ayan. Tapos yung kanyang lock. Pasok natin. Ganyan lang, higpitan natin. Tapos may mga dowel dito, siguraduhin natin na hindi mawawala yung dowel na yan. Ay, nakapasok na yung ating timing chain. Ayan o. Okay, smooth. Tapos bugahan natin ng hangin. Punasan natin. Okay. Sunod natin, ikabit yung gear dito. So ito, may makikita tayong pinakakanal. Pasok lang natin dito. Yan. Pasok natin.
Yun. Pasok na. Ayan. Sunod na natin yung kanyang cover. Pwede na natin kabit yung kanyang cover. So, ito yung kanyang cover. So, lagyan natin ng manipis dito na ito, beta gray. Para iwas tagas. O kahit manipis lang. Ayan, pasok natin. So, yun. Quality. Bit natin yung tornilyo. Part na to. Tapos ito yung kanyang bracket. Bracket ito sa kanyang stator. Kita na muna natin yan. So mga boss, hindi ko pa siya totally hinigpitan kasi may papasok pa tayo dito yung mga wiring niya. So temporary lang po yan. So hindi pa siya totally mahigpit kasi tatanggalin pa natin yan. So temporary lang yan at ikabit na natin yung kanyang block. So kakabit ko na rin yung kanyang dowel dito. So ito yung kanyang kunya. Kunya, hindi pala dowel. Kunya, pasok na natin dito. Baka malimutan pa. Pasok lang natin. Yun, okay na mga boss. Tinisin na muna natin paglalapatan nito, yung click. Paglalapatan ng ating block. Dapat malinis at hindi natin minamadali para hindi tumagas. Pwede na natin kabit yung ating piston. Sinuot ko muna yung ating piston pin. So yung intake dito sa parting throttle. So ikabit na muna natin. Langisa na muna natin yung kanyang connecting rod. Para pag pinasok natin, smooth. Pasok na muna natin to. Napasok na natin. Pwede na natin ikabit yung lock na to, yung circlip dito sa kabila. So pag magkakabit tayo ng lock, lagyan natin ng basahan dito kasi pwedeng tumalsik po yan. Natin ng basahan. Lagyan natin yung lock dito sa kabila doon. Gamit lang tayo ng long nose. So ayan, nakabit na natin. Pwede na natin tanggalin yung ating basahan. Tapos bugaan natin ng hangin. So, pwede na natin ikabit yung kanyang gasket. So kabit na muna natin yung dowel. 2 piraso. Okay. Tapos punasan natin paglalapatan ng gasket
para siguradong malinis mga padreng. Sa paggagawa po, hindi dapat minamadali yan. Dapat quality. O, kabit na natin tong gasket. Yun. Pasok natin itong piston. At natin, pasok natin itong ating timing chain. Yan. Ayan, suabing suabe. Yan o. Tapos check natin yung timing ng ating piston ring. At naka-timing pa rin. So yan, naka-timing naman yung ating piston ring. Double check natin, pati mga expander, dapat lapat yan. Kasi sayang naman kung ipapasok natin ng mali. So ito yung kanyang bagong block. So ito yung kakasa natin. So lang isa na muna natin dito sa loob. Yan. Pinasok natin yung piston. Smooth na smooth yan. Yan. So pwede na natin ipasok. May dowel na. Pasok na natin. Yan. Galaw-galaw lang. Pasok din yan. Huwag po natin pepersahin. Lalay lang. Ayan. Yun o. Smooth. O, di pa nakasagad dyan para matanggal natin to. Labas natin yung timing chain. Tsaka pasok. Okay. Oops. Yun, okay. Tugaan natin ang hangin. Taasan. Yan, okay, good. Pwede na natin isalpak yung kanyang tensioner. Pero bago natin isalpak, patrasin na muna natin to. Pitin lang natin ng pakanan. Okay. Pwede na natin lagay dun sa ibabaw. Dito, lagay na natin. Okay. Sigpitan na natin. Ayun, good. Ibit na natin yung isang guide. Yan. Ito yung sa loob. Ganyan lang. Pasok lang natin. Yan. Okay. Tapos, i-top dead center natin yung piston. Isagad natin dito.
O, kakabit ko na muna yung magneto para may pihitan tayo para mapaangat natin yung piston. Kabit ko na muna to. Ayan, nakabit na natin. Pwede natin pihitin. Sagad natin yung piston sa taas. Pinakataas. Okay. Ayan ang pinaka-top dead center niyan, mga padreng. Ayan. Siguraduhin po natin na malinis to yung paglalapatan. Napakaselan po nito kasi kung may matitira, ang magamit lang akong Leo 1000. Pag may natirang dumi po dyan, automatic maghahalo yung coolant dun sa ating langis. So dapat malinis talaga. Mga padreng, wag nyong gagamitan ng ganito para linisin to. Napakaselan po nito. So liha lang. Buga. So yan, malinis na mga padreng. Punasan natin. Tsaka bugahan huli. So pwede na natin kabit yung gasket. Mga padreng, siguraduhin yung original po yung ikakasan yung pyesa, lalo na dito sa cylinder head. Kasi napakaselan po nito. So kabit na muna natin yung kanyang dowel. Ito yung kanyang dowel. So ayan, pwede na natin ikabit yung kanyang cylinder head. So ayan, malinis na, pwede na natin ikabit to. Ayan, nakabit na natin yung cylinder head. Kabit na natin yung kanyang 4 na washer. Tapos yung kanyang 4 na bolt. Higpitan na natin. O, gagamit ako ng power handle, pang final na higpit. Tapatan lang. So ayan, mahigpit na mga boss. Sunod natin yung dalawang 10mm dito sa side. Dito sa side.
So ayan, okay na mga boss. Dito sa part na to, liliyain natin, tatanggalin natin yung ribaba. So napaka-importante po na malinis po yung ating trabaho. Ayan. Isin natin yan. Yun, goods. Pwede na natin ikabit yung kanyang camshaft sprocket. So ito yung pinaka-timing niya, yung dalawang mark na yan. Pantay dito. So i-top dead center muna natin dito yung kanyang magneto. Kabit na muna natin. Hilain natin tong kanyang sprocket. Tapos may timing dito yan sa part na to, tong dunggot na to. May timing dito, tatapat lang natin. Kita ba? So ito, tong dunggot na to, may marka dito. Ito. Yan, yung kulay white na yan. Tapat lang natin dyan. Dito naman sa part na to, yung ating camshaft, dapat gumagalaw na ganyan yan. Ayan, dapat ganyan. So ipapasok lang natin yung ating camshaft. Pantay dapat dito. Pasok natin yung timing chain. Saka to. So ayan, pipihitin ko lang. So dito, i-atras lang natin tong camshaft sprocket para mapihit natin itong timing chain. Maluwag naman yan. So dapat naka-timing. So ayan. Check natin kung naka-timing. Ayan, naka-timing na siya. So bali yan mga padre, ngayon o. Ayun ang pinaka-timing natin. Pantay dito dapat yan. Ayan o, nakapantay na siya. Tapos dito, sa ating magneto, pantay dapat dito. Ayan, silipin natin dito. So yun, pantay din siya. Pwede na natin ikabit yung kanyang tornilyo dyan. Double check natin. Okay, pantay. Pantay, pwede na natin lagay yung tornilyo. So ito yung kanyang tornilyo, pasok lang natin ang dahan-dahan. Ayan. Ayan, nakabit ko na isa. Tapos yung isa na lang, hindi ko na ipapakita. So ganun lang naman yung pagpasok, okay na yan. Siguraduhin lang natin mga padreng na maigpit yan. So bali nahigpitan ko na nga pala yan. So itry nating luwagan na rito, i-release. Tingnan natin kung naka-timing. Release natin dito, pakaliwa. Yan. Na-release na natin. Okay, check natin yung kanyang timing chain. Kung maigpit. So yun, okay na oh. So release ko lang. Tsaka pwede na natin ibalik yung kanyang tornilyo rito. Tapos ikita na natin. So dito magpapalit na rin ako ng oil seal. Tapos liyain lang natin to, linisin natin. Mawala yung mga ribaba.
Ayan. Ibaba niya. So ayan, napakalinis na natin, no? Pwede na natin kabit to. Ayan, nakabit na natin. Mga boss, dito sa parting fuel pump may makikita kayong ganito. Ayan, ipapasok lang natin dito sa kanal. So yan ang tamang pagpasok niyan. So dapat naka-top dead center tayo para madali siyang ipasok. Ayan. Bago natin pasok mga padreng, siguraduhin natin na nakadiretso dito para madali natin ipasok yan. Siguraduhin din natin na pipihit natin to mga padreng. Yan, dapat napipihit natin ganyan. So yung mga boss, nakabit na natin yung kanyang ori. May sikreto pong malupit yan mga boss. Check na muna natin kung umiikot. So okay siya. Kung papansinin nyo po, merong arrow to. Ayan o, arrow. So, ang technique po dyan, dapat naka-top dead center tayo, nakapantay yan. So, ngayon, ang sikreto po nito, nakikita nyo po to. Itapat natin dito sa may arrow. Tapat natin. Ayan. Ito. Nakatapat dun sa arrow. Para madali po nating maipasok. Ngayon, applyan lang natin ang langis dito para pag pinasok natin smooth. Ayan. Tapos pasok na natin, naka-top dead center. Pasok na natin. So ayan. Pinasok na muna natin. Ngayon ang gagawin natin, ikot-ikot natin yung magneto dito sa parting kaliwa. Medyo galaw-galaw natin dito. So yun o. Napakadali pong ipasok mga boss. Ngayon mapapatunayan natin na pasok yan. Ikutin natin yung kanyang magneto. Ikutin natin to. Dapat umiikot to. Yan. Dapat umiikot po to. Yan. Ibig sabihin, lapat na po yung ating fuel pump. Yan o. Ito ba? Yan. Ibig sabihin, good po yung ating kabit. Ganun lang yung sikreto. Yan, ganyan lang. Okay. So, lapat na po yan. Ganyan lang yung ginagawa ko. Inuuna ko na muna yan para hindi na tayo mahirapan magkabit dun sa chassis. Yung nilubutan ko doon, baka nila ko yung dress mo. Magtatapak nila sa kapo. Doon na talaga sa atin. Kabit na natin yung kanyang ignition coil. Ayan, 3 tornilyo. Ayan, ipitan na natin. Magpapalit na rin tayo ng oil seal dito sa kanyang crankshaft. Pasok na muna natin to. So yung mga padreng, in-applyan ko muna ng grasa. Ayan, pwede natin pasok dito.
Okay. Tapos yung lumang oil seal niya. Ganyan. Tsaka natin tulak. Ayan, ganyan. Okay. Lapat na siya. So, ayan. Lapat na. So, ayan mga padreng. Sinigurado ko lang lapat na lapat yung ating oil seal. Hindi bumusalsal. Sa loob, ayan o. Hindi nakabusalsal. So, good siya. So, wag natin papakasagad. Ipantay lang natin dito. So, ayan. Okay na siya. So, mga boss, kinabit ko na rin yung kanyang tambutso, yung bracket, nagpapalit na rin ng preno, yun o, pinilitan na natin. So yung mga padreng, kinasa ko na rin CVT, yung bracket dito, tapos pwede na natin salpak doon. Nakabit ko na yung makina doon sa kanyang chassis. Ngayon ay kakabit ko na rito yung kanyang stator. So ayan, madali na lang naman na yan, wala naman timing yan. So ikasa ko na muna, hindi ko na ipapakita. So yung mga padreng, nakakabit ko na yung stator, may tornilyo, 1, 2, 3, 4. Tapos yung dito, yung bracket, ayan, kinabit ko lang, inipit ko yung CKP sensor. So ayan, at okay na. Sunod natin, ipasok na natin itong kanyang magneto. Ito, pasok na natin. Okay. So lagay natin yung washer, tapos yung kanyang nut. So ayan, washer, tapos tornilyo. Ayan, higpitan lang natin yan. Good na yan. Sunod, ikabit na natin to dito. Tapos may 3 lang tornilyo yan. So kasako na to. So ayan, nakabit ko na. Tapos kabit na natin yung kanyang radiator. So pag pinita natin yung magneto, dapat umiikot yun doon. Ayan o. Okay, so kabit na natin. So yung mga padre, ginawa ko bago ko ipasok, inuna ko na munang ipasok to, itong hose dito, ito, yung galing sa block. Tapos dito sa ibabaw, yan, pinasok ko lang dito. Tapos dito, okay na siya, pwede ko ng tornilyoan yan. So napakadali lang isalpak, unahin lang natin ito talaga. So yan, good na siya. So yan mga padreng, nabalik na natin yung makina, yung kanyang flarings. Ang issue nito, natuyan ng coolant, kumatok, yan yung pyeso. So try natin paandarin. Walang check engine. Cut natin. Ayan, okay na mga boss. Kung bago ka pa lang sa akin channel at nagustuhan mo yung ganitong tutorial, huwag niyo pong kalimutan na paki-like, paki-subscribe, pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ilalabas ko. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.